morning po sa atin at ngayon naman po ay i-discuss po natin kung paano yung ginagawa nating selection and culling sa itlog pugo for incubation po. Yes po, may selection and culling rin po sa itlog pugo. So, ano ba yung mga standard na kinukuha natin sa isang itlog na good for incubation? Okay? Disclaimer lang po, liwanagin ko lang. Ito po ay experience-based na content, no? At ito po yung nakikita kong effective, no? Sa pagpapapisa po ng quail egg. Okay? So, unang-una, ano ba yung mga iniiwasan nating mga itlog for incubation? Number one, may crack. Siyempre, no? Pag in-incubate nyo yung itlog na may crack, mabubugok yan, masisira po. And pag sumabog po sa loob ng incubator yan, yung mga bakterya na dumami doon sa itlog na nabugok is kakalat po. Mahahawa niya yung mga healthy eggs. Yun po yun. No? So yun po, no? May crack, number one. Pangalawa, ito. Maliit. No? So hindi nyo naman madidetermine kung maliit o sobrang laki ang itlog ng pugo kung hindi kayo nag-aalaga no? Okay? Hindi nyo makikita po, no? Ito, automatic to, tapos may crack pa, ayan, no? Ayan. Saan ba? Ayan, may crack siya. Maliit na may crack, reject talaga yan, di ba? Okay? So, ilalagay lang natin to dito sa tabi. Alright? Pangalawa, maliban sa maliit, pahaba na itlog, no? Ayan. Ito, pahaba to. Pahaba yung shape niya. So, ang tendency po kasi nito, kapag pahaba, ang itlog po is mahirapan po yung sisiw lumabas. Bakit? Hindi siya rounded. No? Hindi siya rounded. So, hindi siya makakaikot ng maigi sa loob ng shell. No? Ang tendency po, mahirapan siya makaikot, makaposisyon para makalabas po ng shell. Pero may mga chances naman na lumalabas. Pero, para maiwasan natin, iwasan agad natin. I-incubate yung mga ganitong itlog. Alright? Ayan. Pahaba po. No? Ayan po. No? So, may crack, sobrang liit, at pahaba na itlog. Alright? Ayan. Yan lang naman ang mga iniiwasan ko. Kaya ngayon, magsisimula na po tayo mamili. Lalagay natin dito yung mga pipiliin natin na ilalagay natin sa incubator kasi pre-heat ko na yung incubator natin. Okay? Dala-dalawa lang. Okay, ito, dito sa dalawang to, ang pwede po dito is ito. Ito po ang standard, no? Ito naman to. Ay, hindi. Saglit. Saan ba? Ito, mga standard po. Sizes ng itlog. Good for incubation. Ayan, no? Regular ang size, pabilog, no? Tapos, maganda ang kulay. Ito po yung kulay na ideal for incubation. Maliban dito dito sa medyo cloudy siya, no? Ito actually reject po to, no, yung mga cloudy. Mas maganda pa yung ganito ang kulay kaysa sa ganito. Alright? Ito pwede to. Next. Okay, ito reject to. Ayan, tara, bilisan na lang natin mamili. Maliit. Maliit. Ito pwede to. Maliit. Okay? Ganun lang po, no? Ganun lang po mamili ng mga itlog for incubation. Ito, ang ganda nito. Ito maliit. Ha? Ikaw na rin maghulog ng pichay. Oo, ako na. Ayan. Okay, ito pwede to. Ganito lang po, no? Ang maliliit. Tsaka may mga ipot. Rejectin na natin yan. Delikado yan, boy. Maliliit. Ayan, ang ganda. Okay. So ganito lang naman po ginagawa natin pag Sabado, Linggo.
Yung may mga crack, hindi na rin natin po isasama, no? Ayan. Okay, ito, oh. Hindi ko rin sinasama to. Ibig sabihin lang nito, manipis shell nito, no? Ito, pwede to. Nakukuha nyo ba? Baka kasi mamaya may mga bumili sa atin ng Fertile Eggs, conformidale, no? Ito, gaganda, oh. O, yan, oh. Conformidale. Ito, check. Ito, ang gaganda, ang ganda, oh. Pwede yan. Ay, ito, maliliit. Ito pwede to. Reject. Ito pwede to. Siguraduhin na rin natin na walang crack. Kasi nung nakaraan po, no, may nakalusot. Maliit to, maliit. Ito natin isama. Okay. Ito maliliit din. Ito, pwede to. Ito, pwede to. Ito, alanganin to. Ito, pwede to, pwede. Pwede. Okay, ito, pwede. Ganito po tayo, no? Mag proper culling and selection sa itlog pugo, no? At syempre, kailangan din po nating ito, actually ito pili na to, itong mga nandito maliit. May mga kukunin na lang ako dito, ito mga pahaba, oh. Ito po mga medyo alanganin, ayan, oh, pahaba mga alanganin na pahaba, mga maliliit, alisin na natin, no? Ayan, ang dami maliliit. Ayan, mga maliliit po ito mga to. Saan pa ba? Ayan, maliliit. Yung mga maliliit, pagkukuhanin na natin. Kasi magkakaproblema tayo dyan, no? Magkakaproblema tayo. Okay? So, ayan. Ito, maliit, oh. Maliit. Maliit. Ito pa. Dami. Kasi mahirap po mag-incubate ng mga itlog na substandard po talaga, no? Kung maiiwasan po natin, iwasan na natin, no? Kasi tayo rin magkakaproblema pagdating ng pisaan, no? Talaga magkakaproblema po tayo, no? Tanggalin na natin yung mga maliliit. Yan, mga maliliit. Ito. Okay? So, konti lang to, no? Konti lang po to, mapipili natin. Yan, no? Siguro, titingnan na natin kung may mga crack. Siguraduhin na natin kung may crack o wala, no? Ito maliit. Kasi may mga nakalusot po noong nakaraan. May nakalusot. Maliit. Okay ito. Okay ito. Okay. Ito maliit. Maliliit. Okay. Okay. Ito. Ito hindi. Pahaba, oh. Ganito pong ginagawa ko para ma-ensure natin na maganda yung lalabas sa sisiw. Mahirap po yung conformidale nga na sinasabi ko. Banat, bira ng bira, no? Salang ng salang,
walang ginagawang ganito, mahirap po, mahirap. Lalo sa atin may umu-order ng mga tawag rito, mga quail, day old chick. Tapos tayo walang pakundangan sa pagsasalang. Kawawa po sila. Kawawa po ang ating mga buyer. Ayan. Kakaunti lang to. Oh, ayan oh. Kukunti lang to. Kailangan magsalang na po kasi tayo. Tapos, ang ginagawa ko po, ayan, katulad niya may basag. Ito rin may basag. Ang ginagawa ko po, no, para at least, ito may basag din. Para at least, makakuha tayo ng marami-raming specimen. Ang ginagawa ko po, pinapasadahan ko pa ng isang pasada. Yan. Yung mga good sizes. Kasi dito mo lang naman makikita yan. Sa ano natin. Lalo yung mga pabilo. Maganda po i-incubate yung mga pabilo. Ayan. Ayan. Maganda po. Right? Ano pa? Saan pa? Para hindi sayang yung ano natin, tawag dito, yung salang, no? Okay, di bali po hindi naman tayo yung aggressive masyado pagdating sa incubation, no? Hindi po talaga, niiwasan ko rin po, no? Yung sobra tayong aggressive katulad nung alaga tayo ng manok, no? Talagang sobrang aggression ang ginawa ko, no? Dumating pa sa point na talagang hindi ako nagbebenta, no? Hindi po ako nagbebenta talaga, ang tagal na panahon. Okay, produce lang ako ng produce. Okay, ito na, okay na to. So, yun po, no? Ang way natin sa pag-i-incubate ng itlog. Ganun lang po, no? Pinipilian po natin talaga yung may crack, sobrang liit, pahaba ang hugis ng itlog, at saka yung kulay, no? Ito, kung papipiliin ako dito sa dalawa, ang best option dito is ito kesa po dito sa medyo cloudy, no? Medyo cloudy kasi napansin ko, no, yung mga hindi napipisa, mga cloudy talaga. Ang nauuna napipisa po yung ganito, clear, no? Kesa po sa ganito. Meron rin naman napipisa pero hindi ganun karami. Okay? So, yun po. I'm hoping na may natutunan po kayo lahat sa culling and selection sa itlog pagdating sa quail egg incubation. So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!